morning, class. Welcome to your personal development. For today, we will tackle the lesson 3, which is challenges of middle and late adolescence. Challenges of middle and late adolescence. Pag sinabi natin challenges of middle late adolescence, from the word challenges, ito yung mga hamon ng mga kabataang edad 12 hanggang 18. May mga malaking epekto ito sa kanilang mga personal na pag-unlad, pananaw sa buhay, at relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Sa kulturang Pilipino, maraming aspeto ang naka-apekto sa buhay ng mga kabataang yugtong ito. Ito yung mga karaniwang hamon sa kanilang mga buhay. Pagbabalanse ng tradisyon at modernong kultura, presyon mula sa pamilya at inaasahan, romantikong relasyon at peer pressure, pag-aaral at karera, mental health at pag-aalaga sa sarili, paghahanap ng pagkakakilanlan at kalayaan, social media at pagkakaroon ng imahe. Ang hamon ng middle late at adolescence ay may kasamang paghihirap na konektado sa pagkakaroon ng sariling identidad, pamilya, edukasyon, kalusugan at relasyon. Bagamat mahirap at puno ng pagsubok, ito rin ay panahon ng pagkatuto at paglago natin sa sarili natin. Ang suporta mula sa pamilya at komunidad, pati na rin ng tamang paggabay, ay malaking maitutulong upang malagpasan ng mga kabataan ang mga hamon sa kanilang mga buhay. Now class, let's proceed to the age definitions of adolescence. Age definitions of adolescence, Republic of RE 10354, the Responsible Parenthood and Reproductive Health, RPRH Act of 2012 used the term for people aged adolescents 10 to 19 years old. This distinguishes the term from youth for those aged 15 to 24 years old and young people aged 10 to 24 years old. In the Philippines, adolescents comprise 21.5% of the country population, NSO 2010. Meaning plus, ang adolescent ay isang yugto ng buhay na may karaniwang nagsisimula sa edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Ayon sa World Health Organization, sa panahong ito, ang mga kabataan ay dumadaan sa mga physical, emotional at mental na pagbabago na nagmula sa poverty at nagpapatuloy hanggang sa mataglay sila ng mga katangiang pang-adulto. Meron tayong mga pangunahing subyugto ng mga adolescents. The first one is early adolescence. Ito yung mga 10 to 14 years old na kabataan. Middle adolescence, ito naman yung mga 15 to 17 years old na kabataan. At yung mga late adolescents naman, ito yung mga 18 to 19 years old na kabataan. Ang bawat tao ay maaaring magkaroon ng sariling bilis sa pagdanas ng mga pagbabagong ito, kaya't hindi ito laging pare-pareho sa lahat ng mga kabataan. Now class, let's proceed to embryological development. Is how animals grow inside their eggs before they are born or hatch. Embryological development, ito ay proseso kung paano lumaki at umunlad ang isang hayop mula sa isang itlog bago ito ipanganak o mapisa. Sa madaling salita, ito ang yugto ng buhay kung saan ang isang fertilized na itlog ay magiging ganap na nilalang sa handang mabuhay ng mag-isa. According to the Department of Health, DOH, the Philippines Pediatric Society divides the adolescent period into early adolescence, ito yung mga 10 to 13 years old, and middle adolescence, ito naman yung mga 14 to 16 years old, and the late adolescence, ito naman yung mga 17 to 19 years old at each stage. For example, girls in early adolescence may have just begun menstruating and are concerned with their menstrual hygiene. In comparison, girls in late adolescence are concerned with romantic relationship. Early adolescents who are attending school have unique concern compared to late adolescents who are employed. Now class, let's proceed to what is special about adolescence. Adolescence stage is one of the most rapid and formative phases of human development. Adolescence is rooted in the Latin verb which denotes adolescere,
childhood to adulthood. Apparently, there are distinctive physical, cognitive, social, emotional, and sexual development changes that take place during adolescence. So, during the adolescence daw natin, is dun daw nagbabago, nadidevelop yung mga physical natin, mga cognitive, emotional, and also the sexual development natin. So, according din sa meaning nito is yung adolescence daw, ito yung the most formative phases nating mga tao. Ito yung pinaka-highlights natin kung paano tayo madidevelop, paano natin madidevelop yung mga kakayahan natin sa pang-araw-araw natin. So, in the Latin verb, adolescence in the Latin verb, ito ay adolescer. So, yun po yung special ni adolescence. Now class, let's proceed to the 3 stages of adolescence. So the first one is early adolescence, the second one is middle adolescence, and the last one is the late adolescence. So now class, let's proceed to the first stages of adolescence. So the first stage of adolescence is early adolescence. So early adolescence, ito yung 10 to 13 years old, is the beginning stages of puberty where both sexes experience significant physical growth and increased sexual interest. So, pag sinabi natin early adolescence, ito ay mga unang bahagi ng ating yugto ng buhay. So, mga karaniwan, ito yung mga 10 to 13 years old. Sa yugtong ito, nagsisimula ang malaking physical, emotional, at social na pagbabago. Tayong mga kabataan ay nasa proseso ng pagpapasok sa puberty, kung saan nagkakaroon sila ng mga pagbabago sa katawan, nagkakaroon ng mga bagong karanasan. So, ito yung mga katangiang ng early adolescence. So, physical na pagbabago, emotional at social na pagbabago, mental at kognitibong pag-unlad, paghahanap ng identity. So, ang mga halimbawa nito ay mga interest sa mga kaibigan, social media, exploration ng bagong interest. So, sa madaling salita, si early adolescence ito ay ang simula ng pagbabagong physical, emotional at mental sa buhay nating mga tao. Ito yung panahon kung kailan nagsisimula tayong mag-isip ng mas malalim tungkol sa ating mga sarili sa mundong ito. Pati na rin ang panahon kung kailan malaki ang epekto ng mga kaibigan sa atin at bagong karanasan sa ating pag-unlad. So yun po si early adolescence. So now class, let's proceed to the second stages of adolescence. So the second stages of adolescence is middle adolescence. So 14 to 16 years old is a stage where puberty is already completed. In this stage, both sexes continue to experience growing capacity for abstract ideas. So pag sinabi natin middle adolescence, ito ay ang ikalawang bahagi ng ating yugto bilang isang kabataan. So karaniwang ang edad ng mga ito is 14 to 16 years old sa yugtong ito. Ang mga kabataan or tayong mga kabataan ay patuloy na dumadaan sa physical, emotional at kognitibong pagbabago. Ngunit mas malalim at mas komplikado na ang ating mga karanasan kumpara sa early adolescence. So, ano nga ba mga katangian ng middle adolescence? So, ang middle adolescence, ito ay physical na pagbabago, emotional at social na pagbabago, pagbabago sa relasyon at social life, kognitibong pagbabago sa pag-iisip, paghahanda para paglilipat sa adulthood. So, ano nga halimbawa nito ay ang relasyon sa magulang, barkada at peer group. So, and the romantic relationship. So, yun po yung mga halimbawa ng middle adolescence. So, sa madaling salita, si middle adolescence, ito ay isang mahalagang yugto ng ating buhay sa pagbabago sa mga physical, emotional, at kognitibong aspeto ng ating buhay kabataan. So, habang tayo ay nagsisimula para makatayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating mga sarili at sa ating mga lugar at lipunan, nararanasan natin ang mga hamon at pagkakataon na magpalakas sa ating paghahanda para sa ating adulthood. So now class, let's proceed to the last stages of adolescence. So the last stage of adolescence is late adolescence. So
17 to 19 years old is a mark of the final preparation for adult role. The developmental demands of the late adolescent extends up to period of young adulthood. So pag sinabi natin late adolescent, ito ay yung huling yugto ng ating pagbibinata or pagdadalaga. So karaniwang tinutukoy nito ay mga 17 to 19 years old na kabataan. So sa yugtong ito, mas tumatatag na ang mga physical, emotional at mental ng ating pagbabago bilang isang tao. So kasama sa mga mahalagang aspeto ng late adolescent ay ang pagbuo ng sariling identidad, pagiging independent, pagbabuo ng relasyon, paghahanda sa hinaharap, mga physical na pagbabago. So sa madaling salita, si late adolescence ay isang yugto ng paghahanap ng balanse sa pagiging bata at pagiging adult natin. So now class, let's proceed to the challenges of middle and late adolescence. So now class, let's proceed to the first challenges of adolescence. So the first challenges of adolescence is the middle adolescence. So during this stage, adolescents become morally aware, morality that believes about that what is right behavior and what is wrong behavior refers to the potential ability for abstract thinking, which is characterized by the ability to apply concept and to create, comprehend generalization. So when you say middle adolescence, ito yung mga panahon na maraming pagbabago at kasabay nito, maraming hamon din ng i-experience natin. So dito, ang mga kabataan ay dumadaan na sa mas malalim na physical, emotional at social na pag-unlad. So narito lamang ang mga halimbawa o mga halimbawa ng hamon ng ating middle adolescent. So identity formation, so pagbabago sa sariling pagkakakilanlan, emotional na pagbabago. So nagiging sensitive tayong mga tao, pagkakaroon ng relasyon sa kaibigan, sa family or sa love. So paghahanap ng personal na kalayaan, academic compression, mga physical na pagbabago, social media and peer pressure, pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. So sa kabila ng lahat ng mga hamon, ang middle adolescent ay isang critical na yugto para sa personal na paglago at pagkatuto. Mahalaga na sa yugtong ito ay may sapat na suporta mula sa pamilya, mga guro at mga kaibigan upang magabayan ang tayong mga kabataan sa pagtahak sa mga hamon ng pagbibinata or pagdadalaga. So now class, let's proceed to the last challenges of adolescence. So the last challenges of adolescence is late adolescence. So during this stage, adolescents attain increased independence and emotional stability, which enables person to manage their emotions and life. So sa huling bahagi ng ating kabataan, ang lahat ng mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng kalituhan, stress o hindi pagkakaintindihan sa sarili at sa mga tao sa paligid. Ano sa mga nabanggit ang pinakanararamdaman mo o nakikita mong mahirap sa late adolescence? So here's our examples of late adolescence. So pagkilala sa sarili at kalituhan ng identidad, pressure na magtagumpay. So andyan na yung mga pressure sa atin, problema sa mental at kalusugan, papasok na dyan yung mga depression, mga anxiety, so mababang self-esteem, mga issue sa relasyon, so pagbabago sa kaibigan, sa relasyon mo sa pamilya, or sa iyong loved ones. So pangangasiwa ng pera at responsibilidad, pagiging independent sa natin mga kabataan. Pagpasok sa trabaho, yun, isa din yun sa late adolescence. So ano pa, social media pressure, so pagkukumpara sa iba. Yun, papasok na dyan yung pagkukumpara natin sa ibang tao na bakit sila to ganyan. So, yun po si late adolescence. Yun na po yung mga mararanasan natin during the late adolescence. So now class, let's proceed to the stages of healthy adolescent development. So now class, let's proceed to the stage with age range approach. Middle adolescents age to 15 to 17 years old and late adolescents to age 18 to 21 years old. So sa physical growth natin at sa approach, so
Sa middle adolescence, ito yung secondary sexual characteristic advanced 95% adult height reach. So sa late adolescence, physical maturity and reproductive and ending. So sa intellectual cognition, growth in abstract thought reverts to concrete thoughts under stress, cause, effect, relationship better understood, very self-absorbed. Abstract thought, established, future-oriented, able to understand, plan, and pursue long-range goals, philosophical, and idealistic. So sa autonomy, conflict with family predominates due to ambivalence about emerging independence, and in late adolescence, emancipation, vocational, technical, college, or work, and adult lifestyle. The next one is the body image. So less concerned about physical changes but increased interest in personal attractiveness, excessive physical activity alternating with lethargy, and usually comfortable with body image. Peer group. Strong peer alliances, fad behavior, sexual drives emerge, and teens begin to explore ability to date and attract a partner. So decision values less influenced by peers relates to individual more than to peer group. Selection of partner based on individual preference. So identity development, experimentation, sex, drugs, friends, jobs, risk-taking behavior. So pursue realistic vocational goals with training or career employment relate to family as adult realization of own limitations. And mortality establishment of sexual identity, sexual activity is more common. Establishment of ethical and moral value system, more capable and intimate complex relationship. So now class, let's proceed to the adolescents also experience challenges in peer, family, and romantic relationships. So the first one is peer relationship. Includes relationship with friends, neighbors, teammates, and classmates. It enables an adolescent to have independence from their parents and to develop his or her own personal identity. So, pag sinabi natin peer relationship, ito ay ang relasyon sa kapwa, ito ay tumutukoy sa ugnayan o connection ng isang tao sa mga taong nasa katulad na edad, katayuan o posisyon. Karaniwang ito ay nangyayari sa ating mga kaibigan, kaklase, kasamahan sa trabaho, o anumang grupo ng tao na may magkaparehong interes o karanasan. So, si peer relationship din, ito ay yung mga taong may pantay-pantay na ugnayan at may mutual na respeto at suporta. So, halimbawa sa isang paaralan, ang mga magkakaklaseng estudyante ay may peer relationship. Sila ay nagkakaroon ng communication, pagtutulungan at pagsusuporta sa isa't isa sa kanilang proyekto at aktibidad. Sa mga matatalik na kaibigan, kadalasan ay mayroong malalim na tiwala at bukas na communication. So, mahalaga ang peer relationship sa pag-unlad ng nating mga tao dahil nakakatulong ito sa social skills, emotional support, at pagpapalawak ng ating pananaw sa buhay. So, let's proceed to the second one. So, family relationship involves relationship with immediate family members, including parents and siblings. An adolescent with a good family relationship makes him or her feel secure and loved. So, pag sinabi natin family relationship, ito ay isang relasyon sa ating pamilya na tinutukoy sa ugnayan o koneksyon ng isang tao sa kanyang mga kamag-anak tulad ng magulang, kapatid, lolo, lola, tita at iba pang miyembro ng ating pamilya. Ang mga relasyon sa pamilya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay dahil dito ay nagsisimula ang ating mga unang karanasan ng pagmamahal, pagtanggap at suporta. Ang pamilya ay nagsisilbing unang tahanan ng mga emosyon, emotional na koneksyon at minsan ay nagsisilbing pundasyon para sa ating mental at emotional na kalusugan. Sa isang malusog na relasyon sa pamilya, ang bawat isa ay nararamdaman ng pagmamahal, respeto at pagkaunawa. So now class, let's proceed to the romantic relationship. It's an interpersonal relationship that involves emotional intimacy and passion with the opposite sex. So, pag sinabi natin romantic relationship, ito ay ang relasyon ng magkasintahan. Ay isang uri ng ugnayan na may kasamang pagmamahal, pagkaakit, at emotional na connection sa pagitan ng dalawang tao.
Sa isang romantic relationship, hindi lamang ito tungkol sa physical na attraction. Ang mahalaga kundi pati na rin ang pagkakaroon ng malalim na emosyonal na koneksyon at pagmamahal sa isa't isa. May mga aspeto ng romantic relationship na nagpapalago at nagpapalalim ng ugnayan ng dalawang tao, tulad ng pagmamahal at pag-aalaga, komunikasyon, pagtutulungan at pagtanggap, pagsuporta sa isa't isa, pagkakaroon ng intimacy. So, ang romantic relationship ay may iba't ibang dynamics at nakadepende sa mga individual na kasangkot. Maaari itong magbunga ng mga magandang karanasan at minsan ay may mga pagsubok. Ang mga relasyon na nagbubuo batay sa tiwala, pagmamahal at respeto ay may mas mataas na pagkakataon ng paglago at tagumpay sa pangkalahatan. Ang romantic relationship ay isang mahalagang bahagi ng buhay, isang ugnayan na nagpapalawak sa ating emosyonal at personal na karanasan. So in the Philippines, many social challenges, problems that people are experiencing in their daily interaction with others, and issues such as poverty, lack of education, drug or substance abuse, sex crimes, and family problems continue to affect adolescents. So, dito daw sa Pilipinas, napakadami daw mga social challenges or mga problema may experience tayong mga tao sa pagiging adolescents natin. So, napakadami daw problema na maaari natin may experience dito sa ating Pilipinas, such as poverty. So, yun, one of the example na maging problema natin is yung kahirapan. So, minsan sa sobrang kahirapan natin, nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay na masama para sa sarili natin. Lack of education, dahil nga sa kahirapan yan, dahil sa kahirapan na yan, yung ibang tao hindi nakakapag-aral dahil di nila kayang suportahan yung pag-aaral. So, drug or substance abuse. Ayun, minsan kasi doon natin lang mawawala yung problema. Yung iba base sa natanong ko sa iba, minsan kasi kapag gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot, parang doon nila nakakalimutan yung problema nila. So, minsan, yung ibang kabataan, minsan sa sobrang gutom, yung mga nakikita natin sa kalye, pag daw sila gumagamit ng mga drugs or, di ba, rugby, yun, di ba, ano example yun ng drugs, parang nakakalimutan nila yung gutom. So, yun yung way nila para mahalibsan yung gutom nila. Kaya sila minsan gumagamit ng drugs. Or makalimutan nila yung problema nila sa bahay, sa pamilya. Yun yung minsan dahilan kung bakit ang isang tao ay nakakagawa ng masama. And of course, the sex crimes. So, itong sex crimes na to, madalas to dito sa Pilipinas yan. Ito yung karaniwang naririnig natin sa mga balita, yung sex crime. So, and also the family problems, yun, gaya nga nasabi ko kanina, dahil sa family problems, nakakagawa ang tao ng masama. Kung saan nagkakaroon ng effect sa ating adolescence natin. So, yun yung mga karaniwang problema na makukuha natin dito or may experience natin dito sa Pilipinas. Siguro hindi lang naman sa Pilipinas, so sa buong mundo siguro. So, yun yung mga karaniwang may experience natin na mga problema or challenges bilang isang adolescents. So now, let's proceed to the example of social challenges during middle and late adolescence. So now, class, let's proceed to the first example of social challenges during middle and late adolescence. So the first one is youth violence. Refers to the intentional use of physical force or power to threaten or harm young people. So sa youth violence, dito na natin yung may experience yung bullying. Yung, na siya, true physical na, nananakit na. May experience na natin yung pananakit ng mga tao, pagbubuli sa atin. So, ito yung mga example ni youth violence are sexual assault, kicking, and bullying. So, bullying refers to the abuse and mistreatment of someone vulnerable by someone stronger or more powerful. So, yung bullying daw, ito yung may experience natin sa mga taong kala mo mga entitled. Yan. Sa mga taong may experience natin yan sa mga may powerful, sa mga may kakayahan. So, ito minsan mararanasan natin itong bullying dito sa school. Yan. Minsan, yan. Madalas ito may experience ito sa school.
How about the sexual assault? Is the illegal sexual contact that usually involve force upon a person without consent or is inflicted upon a person who is incapable of giving consent because of age or physical or mental incapacity. So, si sexual assault daw, ito ay mga illegal na sexual contact ng nating mga tao sa iba. So, sa ibang tao. So, ito ay nakaka-apekto sa ating mental and physical na incapacity. So, yun po si youth violence natin. So now class, let's proceed to the substance abuse. It's a long-term pathological use of alcohol or drugs, characterized by daily intoxication, inability to reduce consumption, and impairment in social or occupational functioning, broadly alcohol or drug addiction. So pag sinabi natin substance abuse, ito na yung pag-aabuso natin sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, paglulong sa pag-inom ng alak. Yan yung mga example yan yung ibig sabihin ni substance abuse. So pag ina-abuse natin yung paggamit ng mga pinagbabawal na gamot at pag nagiging addict tayo sa pag-inom ng alak na kung saan nakakagawa tayo ng masama. Di ba kasi pag nalululong na tayo sa drugs, nakakagawa na tayo ng mga bagay-bagay na hindi naman natin dapat gawin. So, minsan pa nga is kapag sa sobrang addict natin, wala silang pambiling ipinagbabawal na gamot. Nakakagawa sila ng bagay para lang maibili nila yung gamot, yung ipinagbabawal na gamot. Dahil nga lagi nang hinahanap ng katawan nila, so kapag wala silang pera, gagawa sila ng bagay, ng masama para lang makabili ng ipinagbabawal na gamot, di ba? Minsan nakakanood na tayo sa TV, nang-hold up pa sila para lang may pambili ng ipinagbabawal na gamot. Minsan sa pamilya nila, di ba? Nagagawa nilang bugbugin yung mga asawa nila or anak nila kapag di sila nabibigyan ng pera, pambili ng pambili ng ipinagbabawal na gamot. So, sa alcohol naman, yan, sometimes, nagkakaroon din ng problema dyan. Kapag sobrang lasing na lasing na ang isang tao, yun, makakagawa din sila ng mga krimen. Kung saan hindi na nila nakokontrol ng sarili nila dahil sa alcohol sa katawan. Makakagawa sila ng masama, nagdudulot ng physical na nangyayari, na kung saan dahil sa alak. Dahil nga hindi nila makontrol ang sarili nila, so, makakagawa sila ng problema. Yun po si substance abuse. Yun ay pag-aabuso sa alak at droga. So, malnutrition refers to the faulty nutrition due to inadequate or unbalanced intake of nutrients of their impaired assimilation or utilization. So, pag sinabi natin malnutrition, ito ay ang kondisyon kung saan ang katawan natin ay hindi nakakakuha ng tamang nutrisyon na kailangan para sa normal na panggana ng ating mga katawan. So, maaaring mangyari ito dahil kulang tayo sa labis na pagkain na kailangan ng ating katawan. So, maaari din itong magdulot ng iba't ibang uri ng problema sa kalusugan, mula sa simpleng karamdaman hanggang sa malubhang kondisyon. So, ang example nito ay kakulangan sa nutrisyon. Ito ay ang nangyayari kapag kulang ang katawan sa mga mahalagang nutrisyon tulad ng protina, vitamina at mineral. So, pangalawa is labis na nutrisyon na saan overweight na tayo. Ito naman ay nangyayari kapag ang katawan ay nakakakuha ng sobra-sobrang pagkain. Particular, ang mga pagkain matataas sa taba, asukal at asin. And next is, yun po si malnutrition. Ano nga ba ang mga epekto ng malnutrition sa ating kalusugan? Pagbagal ng paglaki, pagkahirap sa pag-concentrate, pagkakaroon ng chronic disease. Yun po yung mga maaari nating makuhang epekto ng malnutrition. Ano naman mga sanhi? Kakulangan sa pagkain, maling diet, kondisyon sa kalusugan, kahirapan. So, yun po yung mga sanhi ng malnutrition na pwede nating makuha sa ating katawan. So, now let's proceed to reproductive health. It's a condition in which the reproductive function and process are accomplished in a state of complete physical, mental, and social well-being. So, pag sinabi natin reproductive health, ito na yung buong pangkalahatan ng ating kalusugan. So, dito na pumapasok yung mga physical, mental, and social natin sa
kung paano natin pangangalagaan ng ating pangangatawan. So, dapat alam natin yung mga tamang pag-aalaga ng ating katawan upang maiwasan natin yung pagkakaroon ng sakit. So, yun yung pinaka-example ng reproductive health, from the word reproductive health. So, sa ating pangkalahatang pangkalusugan na natin to. So, kailangan nating alagaan at pagkaingatan ng ating katawan upang maiwasan natin ng mga sakit at maging healthy ang ating katawan. So, dapat alam natin yung tamang process, mga tamang dapat gawin upang maging healthy ang ating kalusugan. So po, yun po si reproductive health. So now class, let's proceed to the 5 challenges of adolescence. So lack of education is a condition in which person has below average level of knowledge in basic things in life due to little or no formal schooling. So lack of knowledge. So siya yung isa din siyang example dito sa ating Pilipinas na kung saan mababa yung level ng knowledge ng mga tao. Dahil nga po, wala po silang kakayahang makapag-aral, hindi nila kayang suportahan yung pag-aaral, because of the money. Yon, sometimes money yung problema sa pag-aaral. So kahit na may mga programang libre ang pag-aaral, pero syempre yung mga needs pa rin na dapat bilhin sa school, hindi naman yun suportado ng programa. So gagastos ka rin. Yun po yung example ng lack of education, kung bakit nga po mababa yung average ng level of knowledge ng Pilipinas dahil nga po sa problema, hindi nakakapag-aral yung iba dahil nga po sa lack of education po sa ating Pilipinas. So, next one is family problems. It involve conflict with family members, parenting issues, sibling rivalry, separation of parents, and financial problems. So, this one is most problem dito sa Pilipinas. Minsan, family problems yung pinaka-example talaga niyan kasi ito talaga ay nararanasan natin sa Pilipinas. So, kung bakit ang mga kabataan is nagagawang mag-rebelde, it's because of the family. Yun. May mga times na dahil sa family nila, nagiging nakakagawa ng mga bagay-bagay yung mga kabataan. Minsan yung separation of parents. Yun. Minsan, syempre, pag naghiwalay yung parents natin, dun nagiging mas rebelde minsan yung mga ibang kabataan. Syempre, hahanap sila ng kalinga ng magulang dahil nahanap sila ng kalinga ng isang magulang. So, syempre, pag wala silang nahanap sa kanilang pamilya, sa iba sila humahanap ng kalinga ng tao. Minsan, yun yung nagiging way para maging rebelde yung isang kabataan. It because of the separation of parents, yun, dun nagiging problema talaga siya. And yung financial problem, minsan, sa kakulangan natin sa budget. Minsan, di ba, wala tayong pang-suporta sa pagkain. Sometimes, makakanood talaga tayo ng sa mga social media na nakakapagnakaw sila dahil walang pera. Hindi nila kayang suportahan yung pagkain nila. So, yun yung isang example ng family problems. So, those are the examples of family problems. So, yun po. So, now, let's proceed to your activity 3. Tell your heart. So, write a reflective essay to express how you feel about the expectation of your parents, sibling, friends, teachers, and community leader in your life as an adolescent. So here's our rubrics for reflective essay. So 30 points, depth of reflection, quality of evidence and explanation, language 10 points, organization 5 points, mechanics or spelling, grammar, and punctuation, so 5 points. So isusulat nyo to sa yellow paper, then after nyo siyang isulat sa yellow paper, bibidyohan nyo yung sarili nyo habang binabasa nyo yung essay nyo. So, habang binabasa nyo yung essay nyo, bibidyohan nyo yung sarili nyo. Then, after nyo bidyohan yung sarili nyo, sisend nyo siya sa akin through Messenger. Through Messenger po ang pasahan na yun po yung instruction ng ating activity. So, yun po. And, nagigets ba ang ating activity? So, and that's our lessons for today. So, I hope you learn a lot in these lessons. And thank you and goodbye. Have a nice day.